apan ang hambugiro dili gayud muangkon sa iyang sayop. Yang Dios magapanalangin siyang tulong. And din sa English ba, wise child accept a parent's discipline, but a mocker refuses to listen to correction. So malamon ko nung anak mo dawat ko no og disiplina or badlong. Apan ang namugiro ang kining kuan sige lang og mak or bugal-bugal dili gid kuno mo dawat og badlongon. So ato makita sa mostly sa Proverbs na agi contrast ana the positive and negative. So kung kuan sa isip anak dis kalibutan nga dili mo dawat og magbadlong sa ginikanan, dili gid siya appeal sa maalamon nga anak, kundi sa may opposite sa maalamon, bullish o bugok or buang-buang matud ba. Sa Christian gapon, sa mga isip anak sa Ginoo, kung dili gyapon ta mo dawat sa correction sa Ginoo, wala gyapon ta nabilong sa maalamon. Remember nga usay mo sipyat gid ta. O wala gid tao nga dili mo sipyat, wala anak sa Ginoo dili mo sipyat. So badlungon gid ta sa Ginoo. Badlungon ta sa Ginoo. Then kung mabadlungan ta sa Ginoo, it means mabadlungan ta sa Ginoo niya mo dawat ta sa pagbadlong sa Ginoo is labeled ta nga maalamon ta nga anak sa Ginoo. Apan kung dili ta mapatuo matud pa, dili gyapon malipay ang Ginoo o dili gid wala ginada ang dagan sa atong kinabuhi matud pa sa pulong sa Ginoo. Now, in verse 2, wise words will win you with good meal, but treacherous people have an appetite for violence. Ang tao kuno nga kuan maalamon makabaton og pagkaon, makakaon gyud. Mangita man siya og maagi nga makakaon, panaagis maalamon nga pulong. Wise words wise words will win you a good meal. And sa Bisaya, ang mga maayong tao kining gantihan tungod sa ilang gisulti. Apan ang malimbungon mangandoy og kasamok, lahi gid siya sa Bisaya diri. Kay malayo ra gid siya. Verse 30, Proverbs 13. Kay other version, from the fruit of his mouth a man eats what is good. Kung maayo kuno ang mugawas sa tong baba sa taong maalamon, maayo magid ang mugawas baba. Muna makakaon gid ang tao. Unsay maayo. But the desire of the treacherous is for violence. Apan ang tinguha sa mga taong dautan matud pa is naaragid sa paghimuog kanang dautan pod violence. So makita na tong ang taong maalamon makakaon gayud og maayong pagkaon kay tungod sa iyang kaalam unya matud pa mudawat pagyud og disiplinahon mo na ang ingon sa wise. And then dapat sa verse 3, those who control their tongue will have a long life. Opening your mouth can ruin everything. So katong kuno makakontrol sa ilang dila, makabaton og taas nga kinabuhi. Kinsa man gyapon di ba ang malamon gyapon. Those who control their tongue, bitan na natos Bisaya, ang magmatngon sa iyang sinultian magapa nalipod sa iyang kinabuhi. Apan ang magpataka lag sulti makadaot sa iyang kagalingon. So mura okay ra ning verse 3 sa Bisaya sa maayong balita. So those who control their tongue will have a long life. So again, kinsay makakontrol sa tongue, ang maamalamon gyapon. O isa na nga makabaton tag long life kay
kini mga tao nga sipukadog ulo nga dali ra maulit. Dili gid mag long life, mo kitil gid ang kinabuhi kay matigbasan, masumbagan, mapusilan tungod kay makahagit man sila. Makahagit man sila. Oh. And then opening your mouth can ruin everything. So kinsa man ang mag-open sa baba nga makadaot sa tanan. Ang baba sa dili maalamon kundi mga fool, mga buang-buang. So wise and fool gyapon ang kuan sa verse 3. Okay. So tan-awa ang kung atong sa verse 3 nga nag-control sa ilang tongue nakabaton og long life. Tanawa si Sapira o si Ananias nga wa ka-control si ang tongue pagpamaka. Wala gyapon nila na enjoy ilang kwarta. Wala nila na enjoy ilang kwarta. Kay wala man gid nila control ilang baba sa pagpamakak. Once kana ana espiritu sa pagpamamakak, magawas gid na siya. Magawas gid na siya. So dili na nimo ma-control. And verse 4, lazy people want much but get little. But those who work hard will prosper. Wise and fool gyapon ni siya. Kay ang taong dili maalamon, buang-buang or kuan nabilong sa lazy. Never kang makaingon na malamon tapulan. Diba? Dili ka makaingon sa malamon nga tapulan. So wise and foolish gyapon. Ang taong tapulan gusto o makabaton og daghan apan gamay ra gid ilang maabot. Kaya nga naman wala gid mo trabaho og gamay daghan pahulay. So kung adto ka sa uma adi na jud ka katrabaho balik otro kay matagam naman ang magpatrabaho kay patyon naman ang oras. Diba? Patyon naman ang oras more on relax kaysa trabaho unya gandom na day sweldo. Pero ang taong maalamon kato hard work. But those who work hard will prosper. Apan kadtong mo trabaho gayud og kuan ayo mo lambo. So makita gid nato ang contrast no nga unsa ang mga timailhan, mga manifestation sa maalamon o mga buang-buang. Okay. So verse 5. The godly hate lies. The wicked cause shame and disgrace. Tanaw na tas Bisaya. Ang taong maalamon, ang taong matarong dili gusto bakak. Apan makauulaw ang mga pulong sa dautan. Okay. Ang taong Dios nun dili gid gisug bakak. Kay tinarong gyud, tininuod jud na. But wicked cause shame and grace. Ngano man, tungod silang pagkabakakon, maulawan man sila. Tungod sa ilang mga pinuhatan, ilang mga sinutian, performance sila, mga dautan, maulawan gid sila. Okay, verse 6. Godliness guards the path of the blameless, but the evil are misled by seed. Tara na to sa Bisaya. Ang katarong manalipod sa taong dili sad-an. Apan ang pagkadautan makalaglag sa makasasala. So, klaro kay sana nung ang katarong manalipod sa taong dili sad-an. So, ang dili sad-an mapanalipdan gyud. Pero ang sad-an sa dili naman gyud panalipdan kay nagdayag naman. Gawas ko ng Ginoo mag-intervene kay na ay kuan. So it's a case to case basis but dili gid ta pwede nga ato na lang permi nga iabusar ang grasya pud sa Ginoo kay na ay mga cases nga kining bersikulo gi kuan pud ni Lord intervene. Okay. Now verse 7, some who are poor pretend to be rich. Others who are rich pretend to be poor. So baliktad. Ang daghan mga pobre nga nagpa akaron ingon nga
dato o kinsa man na sila, ang wise or the foolish. Foolish o ang mga buang-buang, ang daghan kuno mga pobre nagpa-pretend nga dato, o daghan pud mga dato nga nagpa-pretend to be poor. So wise and foolish yapon siya. Daghan kuno ang mga pobre nga nagpakaroon ingnon nga dato, ug daghan dato nagpakaroon ingnon nga pobre, o basin bisan gani sa ilang dinamitan abi og pobre gid in town. Pati daghan og kwarta. Okay, in verse 8, tubig dito din. The rich can pay a ransom for their lives, but the poor won't even get 3/10. So ang 8, ang bandi sa tao makaluwa sa iyang kinabuhi. Walay kapuslanan ang paghulga sa taong kabus. So makaransam man gid ang dato. Makaransam man gid ang dato. Unya nganong nadato siya kay maalamon siya. Unya makabayad siya sa kuan kining ransom, or sa gani Bisaya sa ransom, lukat. Oh. Pero ang pobre kuno walay pulos kung imong hulgaon. Wa magay makongkot. Kay wala may madawdaw. Oh, pobre wala jay pulos kung imong hulgaon kay wala man kay madawdaw, wala man puy kuan. So ingana no. And then in verse 9, the life of the godly is full of light and joy. Oh, nindot. Ay ni. Ang kinabuhi kuno sa taong Dios noon puno kuno sa kahayag ug kalipay. But the light of the wicked will be snuffed out. Apan ang kahayag sa dautan mapalong. Sumuo na siya. Nga nindot gyud nga naata sa naa sa kahayag, naata sa maalamon ta, kay matud pa ang atong kinabuhi na puno sa kahayag og kalipay. Unsa nang pulos kahayag? Malaumon ka, malipayon ka, madasigon, positive is light, positive. So ingana now nga bisan pa og dili ka ikakwartahan, igo-igo rin mong kwarta, pero ingana ang puno sa kahayag, lipay ang imong inner, imong sulod. So ingana no sa to katong si Pablo in the New Testament, dili man siya sapian sa to sa gani walay kaon kay kuan kana tungod sa persecution. Poor but many become rich. Pobre kuno apan daghan ang gipadato o dato sa pagtuo. So dili pasabot nga ang kwarta gid mo ay makahatag og kalipay kahayag sa tong kinabuhi. Pwede nga nihayag ang balay glorious, ang balay sa dato nindot kitan-awon, pero ang iyang lawas, ang iyang kalawang espiritu, kamusta man, hayag pa nagdanag si Kristo ang maghatag ba kahayag sa atong kinabuhi, ang Ginoo ba yan? Sumunang ingon tong na atoy sa salmo nga ayaw og kasilag o ayaw kasina, ayaw ka envy sa taong dato nga walay Ginoo. Ay kasina, ayaw ka envy kay kuan. So kay bunga man na sa iyang hinaguan, pero kung wala ni hagui ang iyang kalag o espiritu nga side, alkansi gid siya kay atong the rich man and Lazarus, katong Lazaro lagi nga ginuka, og ang contrast niya katong dato, alkansi man gid ang dato kay na impierno man siya. Si Lazaro nga na ay pagtuog paglaom des Ginoo, wala na siya sakit, nga eternal na ba ito, walay katapusan na ba itong kinabuhi uban sa Ginoo, walay katapusan ba gid kinabuhi ito sa impierno. Nya kung nagkinabuhi itong dato diri og ang talag 80 na si Lazaro 70,
alkansi gigahapon ang dato. Kay eternal ba itong dito sa kuan kay walay katapusan. So muna nga kung mabasa ta sa pulong sinog atong sabton, mupanig gid ta sa Ginoo. Nga ato yung i-overcome ang mga testing, temptation, sin sa kalibutan because nindot man gud ang gi-offer sa Ginoo sa iyang side. Nga kana lang na kay kalinaw kalipay. Diba? Na kay kalinaw kalipay, contentment ka nay. Kung unsay iatag sa Ginoo sa imo ka, okay na malipayon ka di kay ginukto ka gusto some more o kanang sige kag pangandoy og daghan wala nga wala na lang gid ka pangalagad sa Ginoo tarong. Okay. Na in verse 10, pride leads to conflict. Those who take advice are wise. So kinsa man po ning grabe ang garbuso, di ba? Kasagara the foolish. So paingon lang gid sila sa kagubot conflict. Those who take advice are wise. Katong dawat o tambag maalamon. Kaya mga garbuso dili man gyud mo tambag balibag matod pa sa akong mama. So kining unsay nang itabo magkaadto gid sila sa conflict, magkagubot gid sila. Pero maalamon kay dawat man og tambag so wala jud kagubot. In verse 11, wealth from get rich quick, schemes quickly disappears. Ang bandi kuno nga na angkon pinaagi sa dali ra nga pamaagi, dili maayo, mahanaw ra kini. Wealth from hard work grows over time apan ang bandi nga gihaguan mo lungtad. So kanang mga bandi kuno nga nadali ra na angkon tungod kay sa dinautan, dali ra pud mahanaw. Kay dali ra man na angkon tungod sa minero, dali ra pud mahanaw. So kinsa may gabuhat ana mga foolish yapon. Pero ang hard work mga wise maalamon. So mulungtad gyud ang mga trabaho ang hinaguan sa mga maalamon, pero ang mga hinaguan sa mga dautan, mga foolish nga dali ra sila na dato, dali ra sila na asinso, dali ra pud mahanaw ang ilang mga bandi. Manang gusto ni Lord nga magtinarong jud ta kay aron nga kana tong hinaguan mo kuan ba mulungtad pareha atong itong mga balita atong grabe na ang kalamidad nila baka nang lutaw na ilang mga sakyanan, ilang balay na nga kuana tungod sa na landslide na nga ibot gid ang hagbong sana wala gid murag gid ugi kuan ni Lord gibustak ang ilang balay napatoy katong sunog atong gipusa ko. Grabe ang sunog nga dili na kapag nasuko na gid kaisanan tungod kay ang Ginoo nagpasidaan na si Lord, nag-warning na si Lord nga kung dili jud mo magpatuo namo na makatilaw jud mo sa akong kapungot. Magpatilaw gid mo sa akong kapungot kay ungot na gid ang kapungot sa Ginoo sa mga tao nga dili gid ka patuo o dili gid ka patuo kay abi nila ang panalangin mao na gid ang kinatibuk-an nga mo timon sa atong kinabuhi. So dili di ay nga na. Now verse 12, hope deferred makes the heart sick, but a dream fulfilled is a tree of life. Ang paglaom kuno atod pa nga kung mahanaw ang paglaom atod pa diri muhari ang kaguol. Kung mahanaw ang paglaom muhari ang kaguol apan ang pangandoy nga matuman maghatag kani og maayong kinabuhi. So lisod ka ang tamawad-an og paglaom mo na maghikog. Maghinuktok na lang, ma-depress. Sige kaguol. Apan matud pa ang taong may paglaom, matud pa sama siya sa kahoy sa kinabuhi nga na
napabili na barog nga ligon nga ang uban nangalaos na, nangalaya na, pero siya wala pa. So kining paglaom na to, ako jud ni kahimuan to mo to sa 1 Corinthians nga these three remains: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Tulo ang magpabilin: faith, hope, and love. Ang kining tulo nagpabilin. Paglaom, pagtuo, paglaom o gugma. Apan ang pinakadakuan ng tulo is gugma. Ito, si Lazarus nga nukaon, grabe ang paglaom niya. Grabe ang pagtuo sa Ginoo. Naa siya kuan, naa siya paglahutay. So say nahitabo nanindot gid ang dagan sa kinabuhi pagkahuman. Ito, he is comforted while Lazarus, the rich man was tormented. So muna nga ang kinabuhi ni ang kinabuhi ni Lazarus nga nukaon himong tree of life ni kuan nilambo kining atong kinabuhi diri sa kalibutan gitanom nato na nga kanang gitanom nato diha sa maayong yuta nya matud pa ang Ginoo gid atong ipabisbis sa atong mao nga ako'y atong kinabuhi mo na sa laing kinabuhi ato gyapon ma-enjoy. Ma-enjoy nato much more pa jud, much more. So kung dili nato, kung opposite ang atong kuan diri, kahoy nga walay bisbis, mamatay. Unya pag abot pa gid sa human sa kamatayon, nasamot na gid walay bisbis dito kay pati man gyud ugaha dito inita. So double mo na to, double dead, double punishment na nasunog pa ang lawas, ang kalagpod na sunog, ang sunog. So luoy munang gusto ni Lord nga makabatuntas ka matuuran o atong pamalandungan aron nga nadyo tay kanunay nga sakto nga decision ug action. Kay everyday ba natay decision dapat nga buhaton. Or everyday in many things we have decisions to make and actions, right actions to make. Okay. So verse 13, people who despise advice are asking for trouble. Ang mga tao kuno nga tamayon lang kuno ang mga tambag, mura lang kuno og nangayo og kasamok. And those who respect a command will succeed. Apan katong nitahod sa sugo, magmalam puson. So ang taong foolish matud pa dili gid magpatuog tambag. Apan ang taong maalamon mo respeto sa sugo ug sila magmalampuson. So mao na no nga nindot kaayo ning magpatuot ta natay pagtuo ug mutuot tag mopatuot tas Ginoo ug mutuot tag mopatuo sa alagad sa Ginoo or taong gigamit sa Ginoo kay nindot gid ang atong kinabuhi sa to will succeed. Magmalampuson gid ta na ining kalibutan na nga dili ta mahimong biktima. In verse 14, the instruction of the wise is like a life-giving fountain. Those who accept it avoid the snares of death. Ang mga pagtulunan sa nga gikan sa maalamon tinubdan sa kinabuhi ug makatabang kanimo ang pag-ikya sa panahon nga mamiligro ang imong kinabuhi. So gidayag gid diri nga makaikyas ta sa litag sa kinabuhi kung mudawat ta sa tambag. Pero dili mudawat sa tambag, unsa daw kun mahitabo? Ang litag sa kinabuhi mamalit-ag gyud sa kinabuhi. Pero ang maalamon sama kuno sa life-giving fountain. So nagsigig tubod, nagpadayon ang iyang pagkinabuhi. The instruction of the wise is like a life-giving fountain.
ang tudlo sa maalamon sama sa life-giving fountain, kining nag nag nagbusaw nga tubig, and those who accept it avoid the snares of death. O gatong ni dawat sa mao nga instruction sa maalamon, nakalikay gayud sa litag sa kamatayon. Makalikay sa litag sa kamatayon kay isa ani nga example si Shadrach, Meshach, Abednego. Gilitag sila sa kamatayon para lang gid dili sila mag alagad sa ilang buhi nga Dios. So nana sila sa litag sa kamatayon. Pero maalamon man sila. Gipili man nila ang Ginoo. Gipili man nila ang naghatag sa kinabuhi kaysa ilang kinabuhi. O, di ba? So sa nahitabo, gilitag sila sa kamatayon sa kalayo. Pero sa 7 times hotter pa. Pero ang sinitabo kay maalamon man sila, ang ilang kinabuhi is nakalikay sa litag sa kamatayon. Same as Daniel, litag sa kamatayon, gibahog na gid siya sa leon, as in pretindagan ng leon. Pero mga tao nga maalamon nga gipili ang Ginoo. Kasi nahitabo, dako kay nga testimony nga ang mga leon wala gid bisan nagtilap, wala gid nahimo gid silang nitakom gid ang baba, wala gid sila nahimong mangtas. Wala sila nimong mangtas kang Daniel tungod kay ang Ginoo panalipod sa iyang mga anak nga nagasalig sa Dios. Wala nila salikway ang Ginoo. Ilang gibarugan nga ang Dios mo'y mo paan sa ila ka. Mo'y mag-uban magapanalipod. So isa gid na nga timailahan sa atong strong faith nga panahon nga hurawon tag kamatayon. Ito, ready tang mudawat og kamatayon for the sake of the Lord. Once nga mo fluctuate atong pagtuo ana nga murag ibaylo na nato ang Ginoo, moatras na ta. Kana gyud nga test is a very strong test nga duha ra gyud ang kuan ana murag tawag board exam, Ginoo or ang yawa. Duha ra gyud sa tanan nga kuan, duha ra gyud ang malipay. Makapasar ta ang Ginoo, kung di ta kapasar ang yawa gyud malipay ang iyang mga angels, iyang mga katrupa. Okay. In verse 15, a person with good sense is respected. A treacherous person is headed for destruction. Ang tao kuno nga maayo una gitakod. Apan ang taong dautan is paingon gayud sa iyang kaalautan. So the wise and foolish gapon, ang respeto i-earn man gyud na ang respeto. So ang tao kuno nga maayong una gina-respetuan jud kuno maayong kuan good sense, maayo ang iyang pang kuan iyang verse 15. Ang kaala makadani sa pagtakod apan ang daalan sa mga taong dili kasaligan nagpaingon sa kalaglagan. Verse 16, wise people think before they act. Fools don't even brag about their foolishness. Una sa taong butan ang tanan nga iyang buhaton. Apan ang taong buang-buang magpasudayag sa iyang pagkawalay alamag. So mao gina gi-contrast diri nga before ang tao nga maalamon mo buhat gyud-una sa gina-una sa ginag-ayo. Kung sakto ba. Pero ang taong dautan, wa gyud sa naghuna-una, gipanghinambog pag giniyang kabuang. So kung maguna-una ka, nagilom-ilom ka, sige jud kag pamalandong, okay ba ni, maayo ba ni, unsa ba ni dangatan, maayo bang resulta ani, hunahuna ka. Pero ang taong dautan, taong buang-buang,
Siya na Ay nagsigi saba kay sana nagsigi lag saba nagsigi o kay mura lagi suba nga babaw saba kay sanan inambog pa ni iyang kadaotan nga muni muna. So tanawa si Haman, baka to si Haman nga kining iya yung gipanghinambog ang niya si Mordecai man yung kontra tungod sa garbo. So hinambog siya nga kanang siyagid ang right hand lagi sa hari. So grabe kay hinambog iyaging giduot og ay si Mordecai. Pero tungod sa kaalam ni Mordecai, kaalam ni Esther, na mag parinti, unsa man nahitabo? Naunay ra si Haman sa iyang litag sa iyang gihimo nga bitayanan para mo tatong ibit dito to niya ibitay si Mordecai. Siya ra gyud nabitay pati ang iyang pamilya. Kadto si kang Mordecai ra gyud to iyang giplano. Pero sa nitabo siya og ang pamilya mo ay naamong. Kaya nga naman wala gi tungod sa iyang paghambog, mura na magud siya buang-buang tungod sa iyang iyang garbo lagi tungod sa iyang garbo. So iyang gipanghinambog ang iyang pagkadaotan. Pero ang ending ato na ulawan gid siya. Naulawan siya sa hari kay abi niya og sa ni Esther kay abi niya invitar siya nga sa bangkiti kay honored lagi siya, gipasidunggan siya. So didto gid siya naulawan. Dito siya na ulawan, adayag ang iyang kabuang. So mabot gid ang pagpadayag sa mga butang. In verse 17, ang dili kasaligang sinugo makahatag og kasamok apan kadtong kasaligan magdalag kalinaw. So klaro kay dinhi nga ang dili kasaligan maghatag og kasamok apan ang kasaligan maghatag og kalinaw. Kay kanang wala may angay kagubot kung naagyoy pagsalig. Wala siya magubot kung dili gid magubot kung naipagsalig pero dili masaligan perti ginang gubuta sa baba hangtod nga hindi pa gid namundang ang baba og kutab-kutab. Physical na gid siya. Primero verbal pa siya. Kadugayan physical na gid siya. So unang gusto ni Lord nga ato i-control ang tang sa verse 3 kay aron nga na long life. Nya gawas na nga long life kung ato i-connect ng verse long job. Dili kay job na nga job na nga physical. So nga na no. Now let's proceed to the adto na to in chapters 13. If you ignore criticism, you will end in poverty and disgrace. Kung dili jud kuno nato dawaton ang pagbadlong criticism atong ikuan ang mga pagbadlong nato criticize ta kamo ana dili na maayo mag-end up tag poverty and disgrace. For example sa trabaho nga dili lagi na mao sayop lagi na, di ba? Dili na maong insakto. Hindi kita patuo kay ikaw gisakto. So ang ending ana poverty and disgrace. Kapobrehon gid luoy. Kay kung bisag asa ka pa imong trabaho, dili man jud ka patudlo. Wala jud kay wala na improvement, wala asenso. So wala na imo dawat. If you accept correction, you will be honored. Apan kung daw ato nimo ang pagbadlong pasidunggan. So pasidunggan og daghan dalunggan nga dili mang liskag sana. Kuan kay pasidunggan man. So ingana no nga the wise and the foolish unsa gid ang dangatan nila unsa ilang kinaiya unsa performance. So magkuna ginato nga ingana gid ang paingnan sa tao nga kining maalamon or taon nga daotan. In verse
19, ato pa sa verse 19, kalipay sa kasing-kasing ang naangkon nga pangandoy. Ikasakit sa buang-buang ang pagbiya sa daotan. Oh. Ikasakit nila ang pagbiya sa daotan. Pero kalipay, matud pa, sa kasing-kasing ang naangkon nga pangandoy. Pero ang daotan, ikasakit ko nila ang pagbiya sa daotan. Mura pa kung sa babay. Oh, babay. Oh. So, muna nga, ma-identify ta kung asa ta nabilong. Kung matarong ta, murag, dali ra na to kung nakasabot ta, dali ra na to, malet go ang daotan. Dali ra. O kalipay na to nga nalit go ang daotan. Di ka ikasakit jud na to. So, nindot kaayo nga kuan realization nga dako na nga kausaban ang nahitabo na to because of a decision. Dili man ta dili man ang ginumupugo sa ato nga kuan dili man ang Ginoo umupugo sa ato akong dili pud ta ready. Diba sa to? Come. Nag-invite man siya. Kung dili kita moduol sa iya, dili kita niya dili kita niya saknayon, dili ta niya panalipdan, dili ta niya tabangan. Yan na. Verse 20. Walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Maglakaw kuno ta uban sa maalamon, may maputang maalamon. Kay matakdan nun ta. Oh, matakdan. Oh, pareha bugod aning Uban kag palahubog. oh, bala man tulog, may mo palaubog. Uban kag drug addict, may mo jud kag addict kay ingnon man ka nga ang dili ka mo apil na mo di ka ikaw ray mo undag sumbong namo. So mo compromise jud ka. Manang sa to, bad company sa Corinto, bad company corrupts character. So mabaw-an pud og maalamon ta kay ang atong kauban dili gyud tong mga buang-buang. So walk with the wise and become wise, associate with fools and get in trouble. Tanaw na to ang 20 sa Bisaya. Ang kanunay pakig-uban sa mga maalamon, mahimo usab kang maalamon. Apan ang nakig-uban sa mga buang-buang, may tumpawak sa kaalautan. So, kaalautan gyud paingnan sa mga dautan. Pero sa taong maalam kato gikan sa kanang kaadlawon ang pagdanag. Pero ang taong dautan is gapangit-ngit gid ang ilang dagan. Gabi ang kalipay. Gabi ang kalipay. Ang ending trouble. Okay, verse 21. Ang kasamok magsunod-sunod sa makasala. Apan gantiyag mga maayong butang ang mga matarong. Trouble chases sinners. Ang kasamok mooy ga sunod-sunod sa dautan, while blessings reward the righteous. Panalangin mo i-reward sa mga taong matarong. So, muna nga dili ka balaka ang matarong tungod kay kabalo man siya nga ang iyang gitanong maayo. So maayo. Pero careful gyapon ta kay naa gid taong dautan. Diba careful gyapon ta. Verse 22, good people leave an inheritance to their grandchildren, but the sinner's wealth passes to the godly. Ang maayo kunong tao makapamilin pa og bandi. Makatag pagpanulundon sa ilang mga apo. Kay dili man sila sige rag enjoy. So naagi nya dili mo sige pamaligya. Di ma-inherit gid sila mga anak. O sige ra tag enjoy, sige pamaligya. Na unsa man ma-inherit pamanunod sa imong mga apo. Sa ato pa kung naay mapanunod sa mga apo, nabilong ta sa wise. Kung ang apo wala gyud mapanunod, ang apo mo ay nagsunod sa problema, wala jud. So
padayag diri nga ang taong maayo, ang taong maalamon na apay mahatag nga panulundon sa mga apo. Pero ang taong dautan, sila mismo sa ilang kaugalingon maglisod sila og buhi, panginabuhi. Kay tapulan lagi magsigira og enjoy sa kinabuhi. Anya walay plastar ang ilang dagan sa kinabuhi. Verse 23. Okay, verse 23. Ang yuta nga wala matikad makahatag untag igong abot sa mga kabus. Apan babagan sa mga dautan ang buot motikad niini. So ang yuta nga wala matikad makahatag unta kining igong abot sa mga kabus. Apan babagan sa mga dautan ang buot motikad niini. So hangol. Ang maalamon nga tao itikad gid ang yuta aron na iabot. Unsay pulos nga naa kayuta. Di ba? So sagbot ra maani badan imong sagbot di man. So ang maalamon itikaron gid ang yuta panay abot. Tanong kag saging maani man jud ka og saging. Di ba? Bigala. So di gid kakabsan, di ka mo kaon anak, ibaligya nimo mag-income mapuslan nimo. Pero ang mga taong dautan foolish, babagan ang kinsay motikad sa yuta. So wala gyud ang yuta di mapuslan. Kana may mobabag mga dautan sumunang gubot. Ana. Sa dautan dili wala makapahimulos. Uli daan makapahimulos. Nga na. Nya naapoy another case ani. Ang yuta sa maalamon o ang yuta sa kanang sana ang yuta sa kung naayuta ang foolish hindi na mag-income. Ang wise nga wala yuta nga naayuta nga available nga iyang gitikad maupay mag-enjoy sa ani. So naay mga tao nga wala yuta pero nakatanom nag-ani. Naay tao nga naay yuta wa gyud nakatilaw sa abot siyang yuta. Kay mo lagi na ang konsepto sa wise, ang prinsipyo sa wise, ang action sa wise is mabungag gyud og maayo. Pero ang mga foolish igo lang sigdam handom na mura tog handumanan sa usa ka awit lang ang mahimong handumanan. Okay. Now, verse 24 na ta. Kung dili mo kastiguon ang imong anak, wala mo siya mahala. Apan kung gigugma mo siya, imo siyang pantunon. So, kinsa kunoy nagpakita gugma sa anak, katong mo kastigo. Na kung naay sala, atong kastiguhon. Pero karon kining bersikulo gipuggan na ni sa kalibutan. Kay mapriso na din katulad mga anak nga ang anak na may mo kastigo ginikanan. Ang anak naman day mahadlok sa kay ang ginikanan na kay umadlok kay isumbong. So sa Bible is jud biblical gid siya nga kanang ang pagdisiplina kay aron nga naagi abot nga maayong mamatasan. And then those who love their children care enough to discipline them. Katong naigugma sa ilang anak, naghatag yun og pagpanton sa ilang mga anak. So muna, unsa man na pagdisiplina? Disiplina sa trabaho. Di ba? Disiplina sa pagpanglimpyo. Disiplina sa pagkaon. Daghan man ko na nga disiplina. Pag-eskwela. Disiplina sa paggamit sa cellphone, paggamit sa TV. Ako, pag ginang responsibility ng parenting. Dili ni parenting nga igo lang pa anak, pakaon. But it's a very broad manggod na siya nga responsibility. Nga daghan kaayo ang failures anak. Kay abi na to, kana okay na dili gid nya kining itolerate na to. Sayop ta. Bisag sayop ta itolerate gid nato ang
kuan bata kay tungod lagi gugma lagi ta, that will create conflict. That will create conflict. So giinggitan ni Lord nga ang atong anak atong disiplinan kay mismo kita gidisiplina ta sa Ginoo. O gidisiplina ta sa Ginoo nga kuan. And last verse, the godly eat to their heart's content, but the belly of the wicked goes hungry. So opposite yapon. May igong makaon ang mga matarong, apan kanunay lagkabsag pagkaon ang daotan. O nadyo igong pagkaon kay katabaho lagi para makakaon. Katabaho para makakaon niya kining nadyo makaon di plaster ang pagkaon di kuan gyud nga isa po na sa maalamon trabaho para makanay pagkaon o mukaon sa pagkaon nga diin makatabang sa atong health condition, di kay makadaot sa atong health. Ug matod pa sa pulong sa Ginoo ang apan ang mga tiyan sa daotan nagsige lang og kagutom kay wala man gid sila'y makaon. I-blame pa gid ang gobyerno. Sukad si kuan nagutom lang gyud. Dakan kayo gipang blame. Wala na may labot ang presidente ana sa kuan kay gitagaan ta mag-individual og tama sa to pag 18 years old makatrabaho na naapay uban bata. Pero kita ko tong gi-post bitaw nga nasa daruhan nga dili to Pilipino. Ang papa nagkuan sa kabaw na ang mga anak nga duha nagsunod bitaw sila dito sa uma. Bata pa mga naapatos mga 9 years old, 8 years old o 7 years old tong isa. Nagkuan gid sa uma. Nagkuan gid kay aron nga kuan nila ang trabaho. Kinsa man puy motabang lagi pod, alam mo pagpatabang kas lain. So mga bata jud ang giatabang. So unsay nahitabo aron ma-feel nila nga dili gid lalim mga trabaho, eskwela gid sila, trabaho gid sila dayon nga tabang nga kuan kay aron namon kuno mo conceive sa ilang mind nga ay kuan gid ko kay dili masasabok na kung ngani lang magsigit tag pangani, magsigit tag pananggi forever taan wa jud dagan ang wala gyud maayo. Sumuto nga naghuna-huna ka unsa imong plano dayon ang imong plano imong banan og action di ma-realize gito imong plano. So muna nga salamat sa Ginoo kitagaan gid tag wisdom, kitagaan tag time, kitagaan ta og pamaagi kung ato jud nang i-mix ang tanan atong i-apply ang tanan indot gid ang dagan sa atong kinabuhi. Kung ingana lang gid ang tanang tao wala jud maglisod. Wala jud maglisod. Wala jud maglisod sa pagkaon. Maglisod na gid sa pagkaon, it means there is something. Ana. So ingana ang uban pod kanang daghan pagkaon pero lisod na pod makakaon. Di ba? Ang uban ni maalam mo daghan pagkaon tungod sa ilang pagkakugihan. Pero ang problema is di na pod sila kakaon tungod kay sa balatian. Tingod sa balatian. Pero unsa man ang realidad sa atong kinabuhi basta mao nang gitudlo sa Ginoo para nga atong kinabuhi sa kalibutan panalangin, panag-ingnan og dili gyud nga unsa na makahatag og bikil sa mananaw sa uban niya. Balo-balo ala ko anak sa Ginoo. Mga anak sa Ginoo nganong ingana man kadumdum na lang ko atong giwali ni Pastor Ed Lapis sa Manila na yung mga Christian doon na lang sa church nag kuan ko no nag pundo pre trabaho ministry dili man jud kung panahon ting nay buluhaton na asa buluhaton puting trabaho jud kay dili man maayo nga i-excuse na to ang ministry ari ta katrabaho niya magdepende to sa o ingana tanan ng prinsipyo unsa na may
unsa na may dagan sa Unsa na lang Kuan. musulod sa o ministry. kinabuhi. So nga na gitagaan ta ni Lord og lain-lain kid nga gifts and talents para gid magkatabang ta sa tagsa. So the book of Proverbs chapter 13 nagdiskute sa maalamon nga tao dili maalamon unsay dangatan nila, unsay paingnan o sa ilang kinabuhi aron nga kita maka realize nga unsa ba gid ay asa ta na bilong sad ta. Asa ta na bilong. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much Lord sa imong pulong na ikaw gayon nagapa dayag ka na mo Lord God sa mga pulong nimo o Dios nga magpahatag ka na mo o Lord og decision o maghatag ka na mo og right action after nga amo kining natun-an ug amo kining napamalandungan. Siluhi kining pulungan nga dili kini mo labay kawang sa among kinabuhi nga maghatod kini o Lord God og dako kayo nga pag lambo sa among kinabuhi Ginoo. Tungod kay gusto nimo nga malambuon among kinabuhi ning kalibutan na o mahimo lang kining malambuon kung kami magamit sa among sa wisdom nga maghatag ka na mo maalamon kami o Lord God dili sama sa buang Ginoo. Salamat sa tanan. Continue to be with us and bless us all together in Jesus mighty name we pray. Amen.